ang nagulat sa reaksyon ni Senator Kiko Pangilinan na tama naman na dapat ang mga endorser ay hindi dapat nasasangkot kung sakaling ang negosyo na kanilang iniendorso ay hindi nag-boom at ang mga nag-invest dito ay madadamay nga ang endorser. Nagulat lang ang mga netizen na kahit pala ang ilan sa mga abogado ay hindi aware na ang SEC ay may ganoong rules and regulation. Na kapag ka ikaw ay nag-offer o naging part ng negosyo na yon, hindi lang bilang endorser, kundi naghikayat ka ng mga mag-i-invest, ay kasama ka na sa nasabi nga pong paglabag kung ikaw ay hindi nakarehistro na ikaw ay magbebenta. O dahil wala pang idea, si former Senator Kiko Pangilinan that time na si Nery Naig ay kaya nakasuhan ng SEC dahil nga sa paghikayat nito sa mga investor na mag-invest sa nasabing Dermacare Clinic na yon, na kung saan lahat nga ng nag-invest dito ay nagkaso kay Nery dahil mukhang si Nery ang visible. But actually, hindi lang si Nery ang kinasuhan dahil sabi nga nila, pati ang mga board of directors, ang CEO ay kinasuhan, isang aktres na sikat, pero wala ang mga ito, tila mga tumakas na at ang iba ay nasa ibang bansa at si Nery Naig lamang ang nandito sa Pilipinas at madaling hanapin. Malungkot na malungkot ang parokya ni Edgar, lead vocalist, ang asawa ni Miss Nery Miranda na si Chito Miranda. Anyway, mula sa Facebook page ng isang DJ, Lala C, narito ang ibinahagi niya kung ano nga ba yung mga lesson learned na kailangang makita natin sa nangyari sa negosyante at wais na misis na si Nery Miranda. Well, mag-a-agree ba kayo sa lesson learned na ito ng isang netizen? Ayon sa kanya, ang aral na makukuha natin sa nangyari sa buhay ni Mrs. Nery Naig Miranda, isang aktres at magaling na negosyante na tinaguriang ang wais na misis. Ang kahalagahan ng pagiging kontento sa kung anong meron tayo. Kapag hindi tayo makontento, maaaring humantong ito sa maling desisyon o labis na pagnanais na makuha ang mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugan na titigil tayo na mangarap, kundi ang pagtanggap at pagpapasalamat sa mga biyayang nasa atin habang patuloy na nagsusumikap sa tamang pamamaraan. Kapag marunong tayong makontento, una, iiwas tayo sa tukso ng maling gawain. Ang labis na pagnanasa sa material na bagay ay maaaring magdala sa atin sa landas na puno ng pagsisisi sa huli. 2. Mas magkakaroon tayo ng kapayapaan ng isip dahil ang pagiging kontento ang siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan dahil matututo tayong pahalagahan ang mga simpleng bagay sa ating buhay. And 3. Magiging mas masaya ang ating buhay. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nakasalalay sa dami ng kayamanan kundi sa pagkakaroon ng sapat at masayang puso. Tulad ng kasabihan, pagiging kontento ay yaman ng puso. At yan ang ating Showbiz Snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.